Nabigo ang Thunder mga kabasketball na umiscore ng 90 points nang kunin ng Spurs ang Game 4 sa home court para itabla ang series sa 2 games apiece. Natalo ang Oklahoma City Thunder sa San Antonio Spurs. Nakuha lang ng OKC ang 18.2% mula sa 3-point range in the loss. Ang Spurs mga kabasketball tied the series at 2 games apiece, essentially making it a 3-game series. Ang OKC ay maghuhost ng 2 sa 3 remaining games sa Paycom Center. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander mga kabasketball, ang Thunder na may 19 na puntos lamang at 7 assists sa 6-for-15 shooting. Umiskor si Victor Wembanyama ng 33 puntos at grab ng 8 rebounds para pangunahan ang San Antonio sa panalo. Narito ang 3 takeaways from the blowout defeat mga kabasketball. Kinailangan ng Thunder mga kabasketball na maghanap ng other outlets sa offense sa kawalan ni Jalen Williams at AJ Mitchell kung gusto nilang makuha ang 2 games away from home but could not in the loss. Ang Spurs mga kabasketball ay nagbigay kay Gilgeous-Alexander ng maraming defensive looks na may high amount of late double teams sa drive attempts na nagdulot ng mga problema para sa 2-time MVP. Nang walang additional on-ball help, ang opensa ng Oklahoma City ay humina throughout majority of the game, nag-struggle na makahanap ng consistent scoring. Ang Thunder mga kabasketball ay hindi makapag-convert sa alinman sa 3 levels and turned the ball over at a catastrophic rate. Ang OKC mga kabasketball turned the ball over ng 17 beses na nagpapahintulot sa San Antonio na umiscore ng 25 puntos mula sa mga turnover na iyon. In order for the Thunder to win mga kabasketball, sa 2 out of the next 3, kakailanganin nilang bumalik ang kanilang usual preferred ball handler mula sa injury. Matapos umiscore ng 76 bench points at shooting ng 44.7% mula sa 3-point range sa Game 3, ang expected regression mga kabasketball ay ganap na bumagsak sa Game 4. Ang Thunder ay shooting ng isang brutal na 18.2% from beyond the arc sa pagkatalo kasama ang kanilang karaniwang solid shooters na nawawala ng open looks all night long. Ang Thunder ay mayroon lamang 2 double-digit na scorer mula sa bench sa Game 4 after having 4 in the previous game. Ang hindi magandang shooting at turnover issues ay nagdulot ng pinakamasamang offensive performance ng OKC sa ngayon sa postseason. Ang mga hero sa Game 3 na sina Alex Caruso, Jalen Williams at Jared McCain ay combined for just 7 points sa Game 4. Nag-shoot sila ng combined 1-for-12 from long range. Sa isang gabi na ang Thunder ay nag-struggle na lumikha ng good looks, ang problem mga kabasketball multiplied when the good looks generated failed to find the cylinder as well. Ang positive regression to the mean ay kailangang mangyari para manalo ang Thunder sa Game 5. Ang kamakailang pinangalan ng All-NBA center na si Chet Holmgren ay struggled on the offensive end so far sa seryeng ito. Umiskor lang si Holmgren ng 10 puntos sa 3-for-8 shooting sa Game 4 loss. Sa ngayon, ang pinakamataas na score ng bigman mga kabasketball ay 14 sa Game 3. Kung wala ang 2 sa kanilang top 3 scorers, kailangan ng Thunder si Holmgren na mag-step up. Hindi pa niya nagagawa. Ang Gonzaga product struggled to find openings inside the painted area na kadalasang natatuboy sa kanyang mga pwesto ng depensa ng Spurs. Habang babalik ang serye at home, kakailanganing dahil pabalik ni Holmgren ang kanyang all-star form.